Sa silangang lupain sa malayong malayo, may isang mahirap ngunit mabait na binata na nagngangalang Aladdin. Gagawin ng binatang ito ang lahat para matulungan ng kanyang mahal na ina. Doon naman sa kahangahangang palasyo ng bansa, may magandang anak ang sultan. Ang pangalan niya ay Jasmine. Si Jasmine ay namumuhay sa kasaganahan, ngunit malungkot siya. Ang tanging kaibigan niya sa palasyo ay isang maliit at makulay na ibon na pinangalanan niyang Rin. Paminsan-minsan, tinatakpan ni Jasmine ang kanyang mukha at pumupunta siya sa palengke. Doon ay nakakapaglakad-lakad siya sa maraming tao at saglit na nakakalimutan niya ang kalungkutan. Isang araw, papunta na sa trabaho si Aladdin. Sa daan, may nakita siyang lalaking nakatayo sa may balon. Hoy, bata! Pwede mo ba akong tulungan? Opo, sige po Ginoo. Ano pong may tutulong ko? Nakikita mo ba itong ginto sa kamay ko? Kung gagawin mo ang sasabihin ko, marami pang mapapasa iyo. Pumayag si Aladdin na tulungan ng lalaki. May nahulog akong singsing sa balon. Meron akong lubid dito para makababa ka. Gusto kong kunin mo yon at ibalik mo sa akin. Tumingin si Aladdin sa balon. Ito ay madilim at walang nakikita sa ilalim. Kahit medyo natatakot siya, bumaba siya. Nangunyapit siya sa lubid para sa gintong ipinangako ng lalaki. Nang marating niya ang ilalim ng balon, kumuha siya ng posporo sa bulsa at sinindihan ito. Sa sandaling iyon, ang madilim na balon ay nagningning sa kumikinang na mga hiyas. Totoy, mayroong lumang lampara dyan. Kunin mo yun at pumalik ka na. Natagpuan ni Aladdin ang lumang lampara na tinutukoy ng lalaki, pero hindi niya maintindihan kung bakit mas nais ng lalaki itong sira-sirang lampara nang higit pa sa mga ginto at alahas. Gayunpaman, humawak na siya sa lubid at hindi pa siya nakakarating sa itaas ay... Iabot mo na sa akin ang lampara para mas madali kang makalabas dyan. Sa sandaling itaas ni Aladdin ang lampara, binitawan ng lalaki ang lubid. Ay teka! Sa gulat ay nahawakan ni Aladdin ang dulo ng lampara. Bitawan mo ang lampara ko. Akin na. Di pwede! Ayoko! Pag binitawan ko, babagsak ako! Habang sinusubukan ng lalaki na agawin ang lampara, si Aladdin at ang lampara ay parehong nahulog sa ilalim ng balon at rinig ang pagbagsak nila. Naku naman! Ang lampara ko! Ang lampara ko! Nang magkamalay si Aladdin, sinubukan niyang makalabas sa balon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ilang araw siyang naghintay sa maaaring tumulong sa kanya, pero walang dumaan. Walang magawa si Aladdin. Nagsindi siya ng posporo at takot na tumingin sa paligid. Tapos ay nakita niya ang singsing sa lupa. Nang isuot niya ang singsing, biglang napalibutan siya ng liwanag. Ang may-ari ng singsing ng aking amo. Bibigyan kita ng 3 kahilingan. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Gusto ko nang makaalis dito sa balon. Tinupad ng higante ang hiling ni Aladdin. Tumakbo si Aladdin pauwi na dala-dala ang lampara. Sa palengke ay nabangga niya si Jasmine at natanggal ang belo nito. Hindi alam ni Aladdin ang sasabihin nang masilayan niya ang kagandahan ni Jasmine. Ay, paumanhin. Nagmamadali lang po. Pasensya na! Nagpatuloy si Aladdin nang hindi alam kung sino ang babae. Pero si Jasmine na nakatanaw pa rin sa kanya, umibig siya kay Aladdin sa unang pagkikita. Pagdating sa bahay, kinwento niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Gustong linisin ng kanyang ina itong walang kwentang lampara para ibenta ito. At habang pinupunasan niya ang lampara, biglang umusok ito. Nabalot ng usok ang paligid at isang genie ang lumitaw mula sa usok. Sa wakas! Ang tagal kong nasa lamparang ito. Dahil niligtas mo ako, humiling ka ng kahit anong gusto mo.
nagtatakang nagtinginan ang mag-ina. Gusto ko ng hapagkainan na puno ng pagkain, gatas at pulot. Biglang lumitaw sa harap nila ang mesa na puno ng lahat ng uri ng pagkain. Lumipas ang ilang buwan. Si Aladdin at ang kanyang ina ay naging napakayaman. Salamat sa genie. At sa panahon na iyon, hindi maalis sa isip ni Aladdin ang magandang babae na nabangga niya sa palengke. Sa kabilang dako, nalaman ng sultan na ang kanyang anak na si Jasmine ay palihim na pumupunta sa palengke, kaya ikinulong siya sa kanyang silid. Si Jasmine naman, ginugol niya ang mga araw sa loob ng silid na nangangarap tungkol kay Aladdin. Nabalitaan din ng sultan ang pagyaman ni Aladdin. Ipinatawag niya ito sa palasyo upang malaman ang dahilan ng kayamanan na ito. Kamahalan, ang iyong kahilingan ay isang utos sa akin. Balita ko meron kang maalamat na kayamanan. Hiling ako sa iyo ng maringal na palasyo at 40 sundalo na puno ng ginto ang mga kamay. Tignan natin kung mayaman ka nga gaya ng sabi nila. Habang papalabas ng palasyo na may mga iniisip, nagkasalubong sina Aladdin at Jasmine. At napagtanto niya na ang magandang prinsesa ay ang babaeng nabangga niya sa palengke. Agad siyang umuwi upang humiling sa genie. Kita mo rin, siya nga yun. Siya yung lalaking nagmamadali sa palengke. Tumakbo si Jasmine sa ama at nagmakaawa ng nakaluhod. Aking sultan, aking ama, umiibig ako sa lalaking iyon. Gusto ko siyang pakasalan at maging masaya magpakailanman. Maghintay muna tayo. Tingnan natin kung matutupad niya ang kahilingan ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Aladdin sa genie ang kagustuhan ng sultan. Pinitik ng genie ang kanyang mga daliri at lumitaw sa harap nila ang isang malaking palasyo at 40 sundalo na may tangang kaban ng ginto. Maraming salamat! Sa ganitong paraan, sana pakasalan ako ni Jasmine. Kinabukasan, dumating si Aladdin sa palasyo na may 40 sundalo sa likod niya. Nang makita ng sultan ang mga kawal at ang mga regalong dala nila, hangang-hanga siya sa kayamanang ito at sinabi niya kay Aladdin na maaari niyang pakasalan ang kanyang anak na babae. Sa sumunod na linggo, niregaluhan ni Aladdin si Jasmine ng napakagandang kasal. Isang araw habang wala si Aladdin sa bahay, isang mangangalakal ang dumaan sa palasyo. Dyaryo, bote, bakal. Gamit na di na kailangan. Binibili. Pagkarinig nito, hinagis ni Jasmine sa bintana ang lumang lampara papunta sa kariton ng lalaki. Ngunit ang mangangalakal na ito ay ang masamang tao na nang-iwan kay Aladdin sa balon. Pagkakuha niya ng lampara, hinaplos niya ito at hiniling sa genie na dalhin ang palasyo sa malayo kasama ang prinsesa. Ginawa ng genie ang gusto ng lalaki. Pagbalik ni Aladdin, nakita niya na wala na ang palasyo at ang prinsesa sa lugar nito. Prinsesa? Ang palasyo? Bakit kaya wala na dito? Nasaan na? Naisip ni Aladdin ang singsing na natagpuan niya sa balon. Agad niyang isinuot ang singsing at sa sandaling iyon, ang paligid ay natakpan ng liwanag at may lumitaw na higante sa gitna. Ano ang kahilingan mo? 2 hiling na lang ang natitira. Hiniling ni Aladdin na mapuntahan si Jasmine. Pinalakpak ng higante ang mga kamay at natagpuan ni Aladdin ang sarili sa isang lumulutang na karpet. Dadalhin ka ng carpet na ito kay Jasmine. Lumipad ang karpet at dinala siya sa kanyang palasyo sa gitna ng disyerto. Bumaba si Aladdin sa karpet at nagkubli. Nakita niya si Jasmine na naglilingkod sa masamang tao at ang lampara ay nasa kandungan ng lalaki. Isinuot uli ni Aladdin ang singsing at sinambit ang huling kahilingan. Gusto kong gawin mong ibon ng kontrabidang yon, higante. Tinupad ng higante ang hiling na ito. At biglang naging ibon ng lalaki. Pinuntahan agad ni Aladdin si Jasmine at niyakap siya. Kinuha ni Aladdin ang lumang lampara at hinaplos ito.
Hiniling niya sa genie na ibalik ang palasyo sa dating lugar. Masusunod, amo ko. Lumipad ang palasyo sa langit at bumalik sa dating lugar nito. Nagdiwang sina Aladdin at Jasmine. Iniisip na ang kanilang kaligayahan ay magtatagal magpakailanman. Sa pagsasayaw nila ay nahulog ang lampara sa lupa. Hindi nila napansin na nakalabas ang genie mula sa basag sa gilid ng lampara. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang magkapitbahay at matalik na magkaibigan. Ang kanilang pangalan ay Kay at Gerda. Sa ganitong maginaw na panahon, kasiyahan ni Kay at Gerda ang makinig sa mga kwento ng lola ni Gerda. Saan po nanggagaling ang lamig at niebe? Tanong ni Gerda. Sa malayong lupain. Sagot ng kanyang lola. At sinimulan ang kwento niya. Mayroong isang kaharian na natatabunan ng niebe. Isang reyna ng niebe ang namumuhay ng mag-isa sa kastilyo ng yelo na gawa sa kanyang salamangka. Napakaganda ng reyna. Ngunit masama ang puso ng reyna. Maraming lihim na himala doon sa mahiwaga at malamig na yelong kastilyo. Isa doon ay ang yelong salamin. Dito napapanood ng reyna ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerda ang reyna ng niebe na nakatingin mula sa labas ng bintana. Kay, Lola, tingnan nyo! Ang reyna ng niebe! Pinapanood nyo tayo sa bintana! Dino, pusa lang yun, naninigas sa lamig. Pwede ba talaga makapunta dito ang reyna ng niebe? Subukan niya. Ihahagis ko siya agad sa chimenea. Matutunaw siya at magiging reyna ng tubig. Napapanood ito ng reyna ng niebe sa salamin. At narinig niya ang sinabi ni Kay. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa chimenea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng reyna ng niebe sa mga butil ng yelo. Maya-maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni Gerda. Papunta na sa kanila ang nautusang mga butil ng yelo. Nagtataka sa nangyayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Gerda, Kay! Huwag! pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng reyna ng niebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta. Pero di siya pinansin ito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay. Nabigla si Gerda sa nakita, ngunit wala siyang magawa dahil pareho itong naglaho sa paningin niya. Dinala ng reyna ng niebe si Kay sa kanyang kastilyo. Ilang araw na inabangan ni Gerda sa bintana ng bahay niya ang pagbabalik ni Kay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa matapos ang taglamig, ngunit wala pa rin si Kay. Sobrang inip na, hindi na makapaghintay pa si Gerda. Dala ang salamin na pabaon ng kanyang lola, umalis siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan.
Habang daan, pinagtanong ng matapang na si Gerda sa bawat makakasalubong niya kung nakita nila si Kay. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang mapagtanungan. Kaya tinanong niya ang ilog, pero hindi naman ito sumagot. Sa sandaling iyon, isang tagak ang lumapit sa kanya. Sigurado akong may sagot ang ilog sa tanong mo, pero kailangan mo muna siyang handugan. Hinubad ni Gerda ang kanyang pinakaiingatang kwintas at hinagis sa ilog. At mula sa kung saan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangka. Naisip ni Gerda na nagustuhan ng ilog ang kanyang handog, kaya sinuklian siya ng tulong. Nang makasakay si Gerda sa bangka, kusa itong gumalaw. Sa sandaling iyon, isang uwak ang lumipad sa kanyang ulunan na parang may pinapahiwatig, kaya sinundan ito ni Gerda. Patuloy niyang sinundan ang uwak hanggang sa marating nila ang dagat na yelo. Doon ay may isang barko ng pirata na hindi makaalis sa nagyelong dagat sa matagal na panahon. Doon dumapo ang uwak. Inakyat ni Gerda ang barko. Oh, ito kaya ang paraan para mapuntahan ko ang kastilyo ng Reyna sa barkong ito ng mga pirata? Biglang lumabas ang mga pirata at isa sa kanila ay batang babae. Lumapit siya kay Gerda. Pupunta ka kung saan kami pupunta. At iyon ay wala. Samantala, sinusubukan ng Reyna ng Niebe na burahin sa alaala ni Kay ang lahat ng nakalipas. Nagtagumpay siya ng bahagya dahil kahit anong gawin niya, nanatili sa memorya ni Kay si Gerda. Gerda? Hi, Gerda. Kapag naging yelo na ang puso mo, wala ka nang maaalala kahit ano. Nang malaman ng batang pirata na binihag ng Reyna ng Niebe si Kay, pinayuhan niya si Gerda na kalimutan na lang ito dahil mahirap sagipin ito mula sa makapangyarihang Reyna. Di ko siya kakalimutan. Kaibigan ko siya. Hahanapin ko siya. Sagot ni Gerda. Hindi maunawaan ng batang pirata ang pagpupumilit ni Gerda. Pero sa totoo lang, ayaw niyang paalisin si Gerda dahil gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit determinado talaga si Gerda na mahanap si Kay. Gagawin ko ang lahat. Masagip ko lang siya. Humanga ang batang pirata sa pagpupursigi ni Gerda at nagpa siya na tulungan ito. Kinaumagahan, dinala ng batang pirata kay Gerda ang isang reindeer. Ito ang pinakamatuli na reindeer sa buong kaharian at ito ang magpapakita kay Gerda ng daan. Ipangako mong matatalo mo ang bruha ng yelo nang sa gayon ay maliligtas din ang barko namin. Pangako bilang pagtanaw ko ng utang na loob. Sagot ni Gerda. Sumakay siya sa reindeer at umalis na. Ngunit kailangan muna niyang alamin kung paano magagapi ang Reyna ng Niebe at ipapakita ng reindeer kung paano. Matapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang North Pole. Isang matalinong matanda ang nagpatuloy sa kanila. Oh, dinala mong salamin, di ba? Nagtaka si Gerda kung paano nito nalaman ang tungkol sa salamin ng lola niya. Gayunpaman, alam niyang nasa tamang lugar siya. Kaya nilabas niya ang salamin at pinakita sa matanda. Ito po ba ang gagamitin ko laban sa Reyna ng Niebe? Ito ay isang mahiwagang salamin. Ipapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang kahit ito pa ay nakakupli ng husto. Dahil wala nang mas titibay pa sa tunay na pag-ibig, ang tunay na lakas sa ating lahat ay pag-ibig. Nalaman ni Gerda ang totoong pagkatao ng Reyna ng Niebe. Salamat sa matalinong matanda. Kung maisisiwalat niya ang katotohanan, maaari niya itong magapi. Dahil sa nakalipas, ang Reyna ng Niebe ay isang mabuting bata, puno ng pag-ibig. Sa mga lugar na nahawakan niya, bumubukadkad ang mga bulaklak. Palangiti siya at maningning ang mga mata tulad ng sa araw. Isa siyang kakaiba at masayahin na bata.
Ang pangalan niya ay Lila. Ngunit akala ng lahat ay isa siyang maliit na bruha at walang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanya. Lagi siyang iniiwang mag-isa. Dahil dito, nawala ang pagiging masayahin niya. Kinamuhian niya ang lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nagsambit siya ng hiling. Sana ang lahat ng masama sa akin ay maging yelo. Pagkatapos ay nagtayo siya ng kastilyo na gawa sa niebe at nabuhay siyang malayo sa tao, nag-iisa, walang pagmamahal o kaligayahan. Narating ni Gerda ang kastilyo ng Reyna ng Niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tiningnan ni Kay si Gerda pero hindi niya ito nakikilala. Ang puso niya, katulad ng lahat ng narito, ay naging yelo. Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naaalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng Reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyayelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon. Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagkus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata. Ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Niebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Malaya na ako ulit. Paalam! Nagtinginan sina Kay at Gerda at napangiti. Mula ngayon ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Sabay silang lalaki tulad ng mga rosas na tinanim nila sa kanilang bakuran.